kanina na hindi na nga sila credible as witnesses yung mga diskaya po. So, totally sarado na po ba dapat kung ituloy nila yung application for witness protection? As we speak, tingin ko sarado na yun. No? Kasi, una sa lahat, ano ba yung requirements para magkaroon ng witness protection? Una, hindi ikaw yung most guilty. Yun yung una eh. So pag-usapan natin yung hindi ka most guilty. Ang problema ho, ang mga diskaya, yung Janet Lim Napoles, nito pong flood control scam. Hindi ba? Anong nangyari kay Janet Lim Napoles? Nabubulok sa kulungan dahil siya po yung principal na sangkot dito po sa PDAP scam. No? Ganon din po ang estado ng mag-asawang diskaya. Kasi ano sinabi nila sa affidavit nila? Sila ho'y nagbibigay ng mga pera sa mga kongresista. Hindi ba? Hindi ba exactly the same situation po yan? Op, sandali lang po Jollibee, sandali lang po ha. Paliwanag lang ako Jollibee ha, puro katakdak. Sino ko ba para magsabi na wala nang sarado na ang witness protection program? Alam mo, todo depensa ka dyan sa mga amo mong kawatan na si House Speaker Romualdez at Saldico. Paano magsasarado puro congressman ang tinuturo na diskaya? Kayong mga kawatan, puro kayo dakdak eh. Puro kasinungalingan. Ito, panoorin natin tong sinabi mo dito. Sa PDAP scam ni Janet Lim Napoles. Hindi ba? So, absolutely, walang dahilan para maging bahagi po ng witness protection program ito pong mag-asawang diskaya. Kasi nga, ang totoo, kung wala sila doon sa mga most guilty, kasi paano mo natin maipapatunayan ito pong mga iba pang mga sangkot dito? Kasi ang totoo naman, dalawa o tatlo yung partido po dito sa nangyari pong ito. Yung pakipagsabuatan sa mga matataas na opinion. Op, sandali lang Jollibee ha. Makasingit muna dito sa mga sinasabi mong kabulastugan. Yung mga congressman dapat, or yan si Tambi at si Saldico ang tumayong state witness. Dapat kasi kayo mga dyan, mga congressman, ang corrupt. Huwag nyo na kaming gawing bobo ha, na hindi namin alam to. Masyado kayong dakdak. Di lang pala kayo lawmakers, mga congressman, kundi money makers din. Ha? Sa DPWH at o yung pakikipagsabuatan sa mga kongresista at senador. Ibig sabihin, kung hindi sila kasama, hindi yung tatayo yung kaso. Hindi ba? So, absolutely. Kung yun po yung question on a technical and legal sense. Alam mo, Jollibee, witness protection program is different from state of witness. O gag ka talaga rin. Tawatong si Jollibee, itong kawatan na to na si Congressman Redon na to, may mga escort pero witness para matimbog ang mga congressman ay ayaw nilang bigyan para di na magsalita. At ito todo depensa pa sa kanyang amo na si Tamban. Sa flood control controversial, sino ang biktima o nanggagamit o nagpapag-diskaya or yung mga nababanggit na mababatas? Sino ang masusunod na Jollibee? Ang kontratista o yung mga taong nasa gobyerno? Kayo nga ang sumagot dyan. Sagutin nyo nga yung mga tanong ko na yan. Kambalusin ko kayo eh. Ang tsinelas eh. O nga pala guys, bago nating magkalimutan, pakipress po lamang po yung like and subscribe para naman po sa ating mga madagdagan po yung ating mga subscribers at mga viewers. Maraming salamat po at huwag nyo kalimutan pindutin po yung like and subscribe button dyan guys. Salamat. Mga kababayan, panoorin po natin tong video na to na bakit tinanggap ni Magalong ang pagiging special advisor ng Commission sa Flood Control Probe. Corruption that is happening in this entire county. Nag-usap-usap na po ba kayo ng iba pang mga napili na So may target po ba kayo na mag-usap or mag-meet? At baka next week, itong one. Will be, at di ko alam naghihintay na lang ako ng advice na next week, this coming week. Ano po yung critical na titignan natin o sisain natin dito? Siguro hintayin muna natin siguro kung anong guidance ni Presidente at ano rin ang guidance ng ating head ng commission. Possible pa po bang madagdagan daw yun? Tatlo? Or... Hindi ko rin alam wala rin ako alam tungkol doon. Pero naghihintay lang ako and I heard na yes, go Magalong. Huwag kang titigil hanggat di pa napapakulong tong si Tambi at si Saldico. At isama mo na rin yung magaling na si Jollibee Redon na yan. Ha? Alam nyo mga kababayan, may mas silbi pa tong si Magalong kesa kay Trililing. Magaling to si Magalong.
Mayor, umaasa po kami at ang mga taong bayan sa inyo, good luck at galingin nyo, wag nyong pamarisan ang mga kawatan na nagluklok sa pesto na walang ginawa kundi magnakaw. Mag-focus po tayo, hindi lang sa mga contractors, kundi pati government official na kawatan. Idamay nyo na po rin yung mga yan, ha? Ayan, iyak na si Jollibee niyan dahil sa pagkaluklok sa iyo. Alam. Siguro baka bukas magko-convene na agad yung commission. Ayos. Pupunta po ba kayo sa Malacanang or sa Ay, Mindanao? definitely kung saan kami papupuntahin. Wala pang namang advice sa akin kung saan kami pupunta. But ako, feeling ko baka bukas magko-convene na yung commission. So ngayon ho na kayo ay parte ng independent body, magiging busy po kayo sa pag-iimbestiga, mapapabayaan Yes, niyo po ba yung siguro? Hindi naman. At meron naman tayong, I will designate the Vice Mayor as officer in charge ng city. Siguro Ayos. 3 times a week. Nandun ako sa Manila o kaya sa iba't ibang lugar kung saan mga lugar na imbestigahan namin. We will be moving around. Talagang matindi yung pag-inspect namin sa iba't ibang mga lugar because yung problema nga sa flood control projects talagang nationwide. Mayor, wag mo rin kalimutan na puntahan yung laging nababaha po dyan at napapabayaan na rin minsan dyan sa Nueva Vizcaya kung saan binabahan na rin po dyan at pakikaldagin mo na rin yung mga opisyal dyan na walang ginawa kundi magnakaw at dapat unahin muna nila yung mga unahin muna nila para hindi magkaroon ng baha at maiwasan at ayusin na nila tong mga doon po, mga proyekto nila na hindi nila tinatapos. Kailangan namin puntahan as investigator. Kailangan nandun ka mismo sa site. Bibisitahin mo talaga. At Ayos. mag-inspect ka. Good luck, Sinasabi Mayor. po nila illegal daw yung pagkaka-appoint nyo. Ano po masasabi nyo tungkol dito? Ano ibig sabihin illegal? Hindi daw po angkop sa batas daw, sabi po ng Hindi naman ako member ng commission. I'm just an advisor. advisor. So ano po yung magiging Sino nagsasabi ng illegal? Ang isang attorney po. Wala namang illegal doon eh. Siyempre pinag-aralan naman ng ating presidente 'yun bago niya pirmahan eh. Nawang violation. Alam mo, Mayor, wag mong pansinin po yan mga panggulo na yan, yung mga kawatan na magnanakaw na yan dahil alam nila na iiyak na yung mga yan dahil nakaluklok ka na dyan sa pwesto mo, nakatakot na sila. Unahin mo na muna yan si Congressman Ridon, Mayor. Puro na rin ang dakdak niyan sa Violation of law. As an advisor po, ano po yung magiging tututukan nyo doon sa... Well, kung ano yung iuutos sa akin ng commission, kung sinabi sa akin at focus ako sa investigation, so magbibigay ako ng advice kung paano patatakbuhin yung investigation. Do you think it will take time, years, siguro itong investigation? Matindi ito, matagalan talaga ito. Look at the long term. There's no short term na one. Although we have to hit the ground running. Kailangan talaga magkaroon ng resulta. Kailangan talagang mabilis ang pagpapile ng kaso, yung pag-imbestiga, para maramdaman ng tao yung epekto nung good job po, Mayor Magalong. Ayos po yun na naisip nyo na unahin po muna yan mga taong bayan. At nagtitiwala naman po kami sa inyo, sa inyong kakayahan. Mag-focus lang po kayo at huwag nyong isipin yung mga naninira sa atin na alam nila na naiinggit lang yung mga yan dahil nga tayo diretso ang ating misyon. Nakapokus po tayo at huwag nating pamarisan yung mga kawatan na yan na magnanakaw na yan, Mayor. Mag-focus lang po tayo para sa ating mga mahal na kababayan, para hindi na po mangyari ulit tong baha-baha na to na naidulot nung nakarang mga buwan at bagyo. Imbis na mapaayos nila yung mga proyekto, binulsa ng mga mandurugas na kawatan ng mga government official na luklok programa ng ating presidente pagdating sa anti-corruption.
Lastly na lang po sa akin, Mayor. Nag-usap na po ba kayo ni DPWH Secretary Vince? Ay, lagi kami nag-uusap. Lagi naman kami nag-uusap. He's willing also to share yung mga to. Ay, regular kami nag-uusap. And we work together, so definitely we'll be having a very good working relationship. Balita namin, bibisita daw siya this week ulit doon sa binisita din ni Presidente. Siguro hintayin na lang natin siguro i-announce. So ayan po mga kababayan, na napanood po ninyo yung si Magalong na magiging special advisor sa Commission sa Flood Control Program. Gawin ang kanyang trabaho at patunayan at babantayan po natin at nagtitiwala din naman tayo at susubukan po na muna natin yung kanyang kakayahan at nandito naman tayo at nagbabantay kung yung mga bantayan, yung mga kawatan na yan, yung mga magnanakaw at mandurugas na yan, magnanakaw at ating kakaldagin sa yung mga magnanakaw na yan. Mga kababayan, panoorin po natin tong video na to. Mga kababayan, mainit na usap-usapan sa Senado ngayon na huwag pakampante si Senator Tuta Soto dahil namumuro na baka mapatalsik agad bilang Senate President. Panoorin po natin tong video na to. Mainit na usapan sa Senado, may panibagong kudeta raw laban kay Senate President Tito Soto. Pero agad itong pinatulan ni Soto at Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Kung meron daw kantang Achy Breaky Hearts, sabi ni Lacson, fakey breaking news naman daw ang tawag sa balitang may rigodon na naman sa Senado. Habanggit naman ni Soto sa kanyang Twitter, very devious o mapanlihis daw yan. Ano raw bang kinatatakutan? Sa kabila niyan, manipis ang mayorya ng Senado. 15 sila habang 9 ang minority senators na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya kahit bagong balik si Soto sa pwesto, nagbabala si Lacson na huwag maliitin ang 9 na minority senators. Ayun, Senator Tuta Soto, huwag mong maliitin na kahit na manipis lamang yung nandyan sa Senado huwag kang kampante dahil anytime kahit sabi mong maliit man yan, nakakadali din yung mga yan, di ba? Small but terrible, ika nga. Alam nyo guys, feeling ko lang baka babalik ulit tong si Senator Marcoleta. Malamang baka matanggal to, hindi din magtatagal to si Senator Tuta Soto. Nako, marami na naman ang iiyak dyan dahil pagkabalik ni Senator Marcoleta, kami na naman kakaldagin yan si Senator Marcoleta. Sigurado tayo dyan, mga kababayan. Promise. Alam mo, Senator Tuta Soto, makinig ka. Ito sasabihin ko sa iyo. Ito, makinig ka, Senator Tuta Soto. Senate President ka pa naman pero nagpapadikta ka sa House Speaker. Tapos sasabihin mo na, paano kung kayong nangangailangan? Wala ka palang bayag Mas mainam pa yata, bumalik ka na lang sa Itbulaga, Senator Soto. Senate President ka nga, ayun nga yung sinabi ko ulit kanina, nagpapadikta ka naman kay House Speaker. Dapat may paninindigan ka, kaya ako sinabi kanina na wala kang bayag. Dapat may paninindigan ka. Eto mga kababayan, panoorin natin tong video na to na umiepal na naman tong si Trililing Trillanes na protector daw at kaalyado tong si mga Duterte, tong si Magalong. Trillanes tahas ang kinwestiyon ang papel ng alkalde. Anya, protector at kaalyado ng mga Duterte si Magalong. Dagdag pa niya, malinaw ang pagkiling ni Magalong matapos suportahan si Senator Bongo noong eleksyon. Noong isang linggo lang binanatan ni Trillanes si Magalong online dahil sa hindi raw pagpapangalan sa mga nasa likod ng palpak na proyekto sa Baguio. Binanggit na raw kasi sa kanya yan ng alkalde noong 2022. Kaya tanong niya, natatakot bang kumanta si Magalong o dahil kaalyado niya umano ang mga Duterte? Maging si House Infrastructure Committee Co-Chair Representative Terry Ridon, nagbabala rin. Even against our committee, meron siya 3 mga sinabi na inuyurakan po yung integridad at reputasyon. Tinawag na kaming nagmamaang-maangan, tinawag na kaming mga kriminal. So kailangan ma-shift through ng commission, alin po doon yung meron siyang mga pinangalanan ng mga personalidad. Yan ang valedictorian ng mga sinungaling no? Dumali na naman tong si Trililing. May saltik, lagi talaga ng galit sa mga Duterte. Patay digong, palakas ka dyan Long time no bark na kasi tong si Trillanes kaya nagpapapansin na naman, kaya relax lang tayo dyan mga kababayan. Ang kanyang gusto kabilang ang pagtukoy sa mga kongresistang umano'y kumukubra ng kickback. Pero ayon kay Ridon, he doesn't have to withdraw, inhibit only on specific cases. Specific cases lang po na meron siyang previous statements
that might show na or that might indicate some bias or prejudice. Pero giit ni Magalong, iiwan niya ang politika at magiging patas bilang investigador. I cannot be political about it because as an investigator talagang dapat you should set aside biases. Kasi pag nahaluan yan, naging political yan, wala nang credibility. Mga kababayan, maraming salamat po sa pag-nood nyo ng aking video. Abangan nyo po sa susunod na mga videos sa yung mga nangyayari dito sa bansa natin. Ipapalabas natin dito para mapanood po ng ating mga kababayan na sa malayong lugar at dito sa Pilipinas, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at kita-kita po tayo sa susunod na